Diyos, ang kasagutan sa lahat ng aking pinagdaanan. Ikaw ang kalakasan sa kahinaan. Panginoon, ikaw lamang. Pinipili kita, O Diyos. Ako ay susunod sa'yo. Pinipili kita, O Diyos. Nais kitang maging Panginoon. Wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon. Nais kitang maging Panginoon, O Diyos. Nais kitang maging Panginoon, O Diyos. Wala nang ibang pag-ibig na kasing sapat ng tulad sa iyo, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ika'y nagbibigay ng kapayapaan. Inalay mo sa krus ay kaligtasan para sa akin at sangkatauhan. Pinipili kita, O Diyos. Ako ay susunod sa'yo. Pinipili kita, O Diyos. Nais kitang maging Panginoon. Wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may... Ikaw, O Diyos, ang kasagutan sa lahat ng aking pinagdaanan. Ikaw ang kalakasan sa kahinaan. Panginoon, ikaw lamang. Pinipili kita, O Diyos. Ako ay susunod sa'yo. Pinipili kita, O Diyos. Nais kitang maging Panginoon. Wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon. Nais kitang maging Panginoon, O Diyos. Nais kitang maging Panginoon, O Diyos. Wala nang ibang pag-ibig na kasing sapat ng tulad sa iyo, O Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ika'y nagbibigay ng kapayapaan. Inalay mo sa
Wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang magpupuno sa buhay kong may kakulangan. Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang ibang magbibigay ng kaligtasan sa aking kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon. Nais kitang maging Panginoon. Nais kitang maging Panginoon. Wala nang ibang pag-ibig na kasing sapat at tulad sa iyo, Diyos. Okay na? Magandang umaga po sa ating lahat. It's great to see you again. Nandito tayo para sumamba at magpuri sa Panginoon. Sa umagang ito, let us prepare our hearts to worship God. At sa umaga din ito, kakausapin natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng awitan ng papurit, pagsamba. And before that, I would like to share a word of God from Psalm 95. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Mayo po tayong lahat at sumabay kayo sa aming awitin. Yeah! Praise him, ye stars above, galaxies all in motion. Praise him, you thunder clouds, singing throughout the heavens. From every mountain top to every wild ocean, oh, hear all the universe sing praise. Oh, sing praise. Oh, sing praise. Let everything that breathes, let all the earth proclaim, great is the Lord our God. Praise him forever, and all that is within me. Magnify his name. Great is the Lord our God. Praise him forever. Praise him. Praise him, you beating hearts. Sing for the life he's given. Praise him, you translated ones. Join in the sound of heaven. From every mountain top to every wild ocean. Oh, hear all the universe sing praise. Oh, sing praise. Oh, sing praise. Let everything that breathes, let all the earth proclaim, great is the Lord our God. Praise him forever.
within me. Magnify His name. Great is the Lord our God. Praise Him forever. Praise Him forever. Holy roar, Hear the fountain rise in the house of God. All creations rise. Hear the holy roar. Hear the fountain rise in the house of God. All creations cry. Hear the holy roar. Hear this anthem rise in the house of God. All creations cry. Hear the holy roar. Hear this anthem rise in the house of God. All creations cry. Sing praise. Let everything that breathes, let all the earth proclaim. Praises the Lord our God. Praise Him forever. Let all that is within me magnify His name. Great is the Lord our God. Praise Him forever. Praise Him forever. Praise Him forever. Great is the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your head. Lift up your heads. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory, glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in and
forever be our God. Lift up your head, lift up your head, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Ngayon naman ba, awatin natin ng ating Panginoon ng isang papuri. Thousand generations falling down in worship, sing the song forever to the Lamb. And all have gone before us, all who will believe, sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, you sing the song forever to the Lamb. You walk in freedom, if you bear His name, you sing the song forever to the Lamb. You sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions, your name
stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name with power, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Palakpakan kami ng Panginoon. Patuloy po tayo sa paglapit sa kabanal-banalan ng ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli po tinipon niyo kami bilang inyong pamilya. And we thank you, Lord God, because once more you've given us strength and wisdom, guidance throughout this week. Kaya Panginoon, sa pagtitipon namin ito, ang papuri at pasasalamat ay hinahandog po namin sa inyo. Ito po yung culmination ng aming pag-worship sa inyo. At hayaan niyo, Panginoon, na ang bawat puso namin, ang bawat isipan namin, Panginoon, ay tunay ngang makapagbigay ng atensyon sa inyo. Dahil tunay nga nakamamangha kayo, Panginoon. You are indeed great and high and lifted up. And indeed, Lord God, as we come before you, we also recognize it is by grace that we can be amazed before you because you are holy. And it is only by your grace that we can be clothed in your glory. Kaya Panginoon, pinapanalangin po namin na patuloy po kami na magkaroon ng pagpapakumbaba sa inyong harapan. Na sa presensya ninyo, patuloy din kami mabago sa aming puso't isipan, anuman ang mga defenses namin against your words or justification against what you reveal that should be changed sa aming mga buhay, both inside and out. Panginoon, kayo po mangusap sa pamamagitan ng inyong banal na spirito upang wala kaming ibang maging response sa inyo, kundi, Lord, take all of me.
take all of us. Because you are worthy, you are indeed wise. And whatever plans or agenda na meron po kami sa isipan namin, Panginoon, even for this whole year, even for our lives, Lord God, we recognize that all of these are subject to you. And you're changing, Panginoon, sapagkat sa totoo po nun, lahat ng plano ninyo perpekto. At kung tunay nga pong nais po namin kayong maranasan sa aming buhay, we recognize, Lord, we need to bend to your will at all times. Kaya, Panginoon, mold our hearts to always be willing to bend to you, willing to obey you, to listen to your word intentfully. At kagaya nga, Panginoon, ng tinuturo niyo rin sa amin, hindi lang kami makinig, kundi yung mismong salita ninyo ay maging pamumuhay na bawat isa sa amin. Lord God, we know that this is the only way that we can really experience your freedom as we experience your intention sa buhay namin, Panginoon. And we also recognize that as we come this morning, marami po siguro sa amin, Panginoon, ang pumunta rito na may kabigatan ng loob. Meron po pong pinagdadaanan. But because you are sovereign and powerful, Lord, we also recognize na kayo po ang may kasagutan sa mga bagay na hinaharap po namin. Maaaring hindi nyo po ipakita kung ano yung sagot ninyo sa amin. Pero nais nyo po na pagtiwalaan namin kayo, hawakan ang inyong kamay at patuloy po na lumakad sa direksyon na itinuturo nyo sa amin. And that is where we will find your peace, your joy, and your affirmation. Dahil kasama nyo po kami, kasama po namin kayo. Ano man direksyon nyo po kami i-lead. Lord God, so this morning we pray that you would speak through your word and continue to also speak through us discussing your word maya-maya. At hayaan nyo, Panginoon, na patuloy po kaming mapatatag at mapalakas ng inyong katotohanan. Lord God, we commit to you all these things this morning. Nawa, Panginoon, ay patuloy po ninyong punuin ang aming mga puso ng inyong banal na Espiritu, even as you are present in us. And may you have your will done in our life. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Na-bless po ba kayo sa mga inawit natin kanina? Ayan, amen. Sino po ba yung excited dito tuwing araw ng linggo na gumising ng maaga para makapag-church kasama natin at syempre para papurihan natin si Lord? Meron po bang excited? Ayan, amen. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito at nakaka-bless po na kakaunti lang po yung nakikita ko mga bakanting upuan. Mas marami yung mga occupied chairs ngayon. Thank you so much po. And then, good morning din po sa lahat ng nanonood sa atin online. Sa mga hindi namin nakasama ngayon face-to-face, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan today. At sana po next time makasama na namin kayo ditong lahat. Siyempre po, bago tayo magsimula, gusto ko po munang pasalamatan ng ating mga music ministers sa ating harapan na talaga namang sobrang nakaka-bless yung mga inawit nila ngayon. Salamat po sa inyong lahat. At siyempre, hindi magpapahuli ang ating tech team. Kasama na din ang ating cameraman sa likod. At siyempre, nandyan din po ang ating magaganda at magigiliw na mga ushering team na sumasalubong sa atin tuwing umaga. Thank you so much. At ako po, under presiding ministry, si Ate Christy. Salamat po. Ayan. Ang dami kong hawak na welcome card. Para po sa mga guest namin ngayon, pwede po ba na kapag tinawag ko yung pangalan ninyo, tumayo kayo para mas ma-recognize namin kayo? Sige po, umpisahan na po natin kay Kuya Rafael Hentil. Ayan, welcome po. Invited siya ni Ate Flora.
Andyan din po si Ate Vanessa Visto. Tama po ba? Visto? Okay, welcome po. Good morning po. At andyan din po si Ate Angel May Legara. Hello, Ate Angel. Good morning sa iyo. At nandyan din si Kuya Jazz. Di ko alam kung kuya or ate ito, ha? Ate pala, sorry po. Ate Jazz Laster. Yan, good morning ate. Natutuwa po kami na makasama namin kayo today. At syempre, nandyan din po si Ate Maripaz. Ano to, June? Or di June? Tama po ba? June. Hello po. Good morning po. Awitin ang welcome song. Ay maligaya sa inyong paparito sa pagtitipong ito. Na kay Kristo ang buhay, pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay makawitan na tayo'y magkwentuhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Sama-sama kami Maligaya sa iyong pagparito sa pagtitipong ito. Na kay Kristo ang buhay, pati na ang pag-asa sa mga naririto. Tayo ay magawitan at tayo'y magkwentuhan at papurihan ang Diyos. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, Welcome, welcome. Sama-sama kami sa pagbati sa iyo. Tayo welcome, welcome, welcome. Okay, ay nako, sorry po, masyado po akong na-excite sa mga welcome cards na hawak ko. Nakalimutan ko yung ating mga celebrants. So ayan po, babatiin po muna natin. On January 26, today po, si Nanay Presi Rodriguez. Hello Nanay, happy birthday. At sa January 27 naman po bukas, si Kuya Kevin Miram. Happy birthday Kuya Kevin. Sana nanonood ka ngayon. At sa 29 naman po, magdadaos ng kanyang birthday si Ate Tiffany Legara. Happy birthday! Wala. Siyempre sa January 30 naman, siyempre ang nag-iisang Jake Villanueva ng CBC. Happy birthday! Ay, wala siya. Batiin na lang natin siya mamaya through messenger. G. Siyempre sa February 1 naman po, hindi magpapahuli si Kuya Pong Legal. Kuya Pong Bonifacio! Ano ba yan? Happy birthday po, Kuya Pong. Pasensya na. Ewan ko ba, bakit ganon? Masyado akong kinakabahan. Siyempre, meron din tayong wedding anniversary. Hindi mawawala yan. Sa January 28, magdiriwang ng wedding anniversary si Kuya Ethan and Jel Pangilinan. Happy anniversary sa inyo. Ilang taon na po ba kayo? Ay, wow, congratulations. Happy anniversary. O yan, sige po, kantahan na po natin ang happy birthday yung mga celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
pasensya na po ulit. Nagkamali ako kanina. Oo nga, bakit ba ganun? Ayan, sige po. Para naman po sa ating announcements dito sa ating church, ang ating pong church ay meron na pong Facebook page, Christian Bible Church of Las Piñas. Or check our CBC website to be updated on our regular services and fellowship every week. Meron din po tayong upcoming church activity. Ito po yung family talks entitled Building Together, Growing Together. Open po ito for all ages. Starting po ito sa February 2025, every second Sunday of the month after lunch. Inibitahan po ang lahat na umattend dito. For sure, marami po tayong matututunan dito. Pwede po kayong mag-sign up sa ating bulletin board or i-message niyo po si Ate Mabel kung interesado kayong mag-join. So, ayun po. Sige po, dumako na po tayo sa ating scripture reading na pangungunahan tayo ni Ate Annalie Ubalde. At kasunod po niyan ang pagbibigay ng mensahe sa atin ni Pastor BJ Villanueva. Thank you po. Hello po, good morning sa lahat. Tumayo po tayo lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Salitan po tayo sa pagbabasa. Ako po muna, tapos kayo, at sabay-sabay tayo sa huli. Ang pagbasa mula sa pangalawang Corinthians 9, verse 1 to 15, verse 1, hindi ko kinakailangan sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinababanal ng Diyos sa Judea. Verse 2. Verse 3, kaya nga pinauna ko na rin sina Tito para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong. Gaya ng pinagmalaki ko sa mga taga Macedonia, sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Verse 5, kaya nga naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga pinangakong tulong. At sa ganitong paraan makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbibigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sa pilitan, dahil ang mahal ng Diyos ang mga nagbibigay na may kagalakan. Verse 9, gaya ng sinabi sa kasulatan, nabigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Verse 11, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin.
Verse 13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa. Pagpupurihan nila ang Diyos. Sabay-sabay po tayo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Makinig po tayo sa mensahe nihayag sa atin ni Pastor BJ. Marami pong salamat. Umupo na po kayo. Salamat po. Thank you po, Ate Ana. And good morning to everyone. Yeah. Good morning. Nais ko pong segundahan ulit yung ating announcement in regard to family talks. Yung po ay open sa lahat ng ages. Ibig sabihin po, kaya nga po sa family talks kasi lahat tayo ay miyembro ng pamilya. Whether tatay, nanay, kuya, ate, o kahit mga lolo't lola, no? O kahit mga single. One way or another, may kapatid tayo, may nanay tayo, may tatay tayo. And we'd like to encourage you to sign up. No? Sign up tayo dahil nais po nating maging handa rin for whatever materials that we need for that Sunday. Ito pong family talks, this would span 6 months. So we're projecting na hanggang July po tayo may meeting after lunch on the second Sunday. At kanina pinag-usapan namin, yung after lunch na yon, we would like to arrange na yung pong mga cell groups po ay mag-giveaway po for that particular yung mga second Sundays of each month para lahat po tayo ay maka-benefit sa pag-build up ng mga families natin in terms of what God's plan is. Of course, this coming February 16, ano? Yeah, ano yun? 9, February 9, that would be the first talk. Ito po yung general. So lahat po ng lahat ng member ng family is invited to that. In the coming months, meron po tayong focus, no? Katulad on parenting, on couples, on siblings, no? Maganda pong mga pag-uusap natin tungkol dyan. Dahil gusto po natin i-build up ang pinaka-primary institution ng ating society, which God also upholds in His word. And apart from that, nais po natin ipanalangin din yung pag-grow ng bawat pamilya simula sa mga mag-asawa po sa ating church. Now, meron po akong question sa inyo as we start our time this morning. Ano nga ba talaga ang nagbibigay ng kagalakan sa atin? Sa panahon na ito, no? Happiness, joy. Alam natin, as Christians, we have the lens already of God's Word. Siyempre, ang kagalakan ay nanggagaling sa Panginoon. Pero maiba tayo. Kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon regularly, kung hindi mo ine-expose ang sarili mo sa perspective ng Biblia, ano kaya ang magiging perspective mo on what happiness is for you? Anong book ang madalas nating binubuklat? Facebook, di ba? Ano sinasabi ng Facebook na source of happiness? Yung mabili mo ang gusto mong mabili. Yung mapuntahan mo yung gusto mong mapuntahan. Yung sinasabi nga, may meme nga ngayon, di ba? Mag-book ka ng ticket kahit wala kang pera at gulatin mo sarili mo. Pagdating ng date na yon, wala ka palang pocket money. No? Wala ka palang baon. So, anyway, ito kasi yung illusion na pinapakita ng mundo natin ngayon that you would only be happy kapag meron kang purchasing power. Kapag meron kang mataas na sahod, mataas na kinikita para mabili mo yung gusto mong mabili o magastusan mo yung gusto mong gastusan. Pero ang nakakapagtaka, no? Kahit na pataas ang sahod ng tao, no? Climbing up the corporate ladder, madalas lumalaki rin yung utang.
Di ba? Tumataas din yung binabayaran sa loan. So I don't think that it's really the amount that matters in life. Kasi kahit na gaano kalaki ang kinikita natin sa buwan-buwan, dumalaki rin yung problema. Di ba? Hindi talaga yun yung pinaka-solusyon, hindi pera. So early on, as we discuss this message this morning, pakisabi sa katabi mo, hindi pera ang magpapasaya sa iyo. Hindi. So tandaan natin 'yan, no? Kahit sa mga kabataan na nandito, let's idikdik po natin 'yan. No? Sa mga anak po natin na nasa Sunday school, idikdik natin hindi naman pera ang magpapasaya sa kanila. Kaya kapag sininong at sininang ay makikita nila tuwing Pasko at wag birthday nila, wag naman ganito ang tingin nila sa mga ninong at ninang nila. 'Di ba? Mas maganda ay makita natin ano nga ba talaga yung purpose ni God for finances and material things. And this morning, the title of our message is Giving Cheerfully. Ito ay second part ng ating message from last week. Pero kahit na hindi po kayo nakarinig no, nung message last week, hindi nyo, pwede nyo balikan yun, but this is also standalone. Ano? You can also go through this message and see how important it is to give cheerfully. So a turnaround for what we mentioned a while ago, no? Dapat mag-push back tayo. Okay, tinuturo ng mundo. Ito ang magbibigay ng kasiyahan? Hindi eh. Mag-push back tayo against that and let's turn around upholding what God says in His Word. Instead of thinking about this, let's think about how we can use this, our resources, to serve God, to serve others. Because sa totoo nun, doon ka nakakakuha ng tunay na kasiyahan eh. Kapag nakikita mo, mas nagiging close ka sa Panginoon, nagiging close ka rin sa kapwa mo. And so last week, ito yung buod nung last week, pinag-usapan yung tungkol sa mga Macedonians. Yung mga Macedonians na kahit na kapuspalad man sila, kahit na naghihirap sila financially, but apaw-apaw pa rin yung kanilang pagiging giver sa Panginoon at especially in partnership with the ministry of Paul. So yung mga Macedonian churches na to, challenge sila. Yet they were generous in their giving to the work of the Lord and even sacrificial. No? Sa pagbibigay nila, sobra-sobra pa beyond their means. Kaya yung pagbibigay nila, pwede nating sabihin pagka-sacrificial yung pagbibigay mo, miracle yun eh. Saan nanggagaling yung binibigay mo kung sacrificial na nga siya? No? Parang akala mo negative ka na, pero pinupunan pa rin ng Panginoon. Napakaganda nung spirito, yung ugali ng mga Macedonians na yun. And we also talked about itong pagpapadala ni Paul kay Titus at yung dalawang pinangalanan nating si Willie at saka si Ernie. Kasi nameless sila. Pero napaka-importante ng kanilang role kasi they were going to carry yung ibibigay ng mga Corinthians, nitong mga taga-Achaia, mamatignan natin ano bang relationship ng Achaia. Dadali nila yung offering na yon mula sa current day Greece papunta sa Jerusalem. And malaking pera yun, kaya talagang kailangan 3 silang magdala, hindi lang nag-iisa. And so we saw there that even though you may not be named, kahit hindi po tayo ma-recognize sa ating ginagawa para sa Panginoon, alam ng Panginoon yun. Hindi nakakalimutan ng Panginoon yung maliit o malaking ginagawa natin sa Panginoon kahit hindi tayo nakikita. And today we'll focus on this sermon about being a cheerful giver. At ang pinapresent nito na mensahe sa atin ay ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa kung paano rin tayo magbe-bless ng ibang tao. Paano tayo magiging channel of blessing. And unang-una, let me just share these points to you. Number 1 is what we see in verse 1 to 7 na binasa natin kanina. God delights in cheerful givers. Masaya rin ang Panginoon, natutuwa ang Panginoon kapag masaya tayong nagbibigay. Pagka masaya tayong nagbibigay. And ang sinasabi dito is genuine giving that comes from the heart. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa pressure o obligasyon. Sa totoo po nung pag nagbibigay tayo, reflection din po yun ng biyaya ng Panginoon. Eh. Di ba? Pagka mapagbigay ka sa ibang tao,
Regardless, ano? Kung sino yung pwede, kung yung dinadala ng Panginoon na pagbigyan mo, o bigyan mo, pagpalain mo sa buhay mo, that is also a reflection of how God has also blessed you. How God has been gracious to you. Now, ito po disclaimer, yung message natin on giving for the past 2 Sundays is not really about, tithing. Napansin niyo po, hindi natin binanggit yung tithing kasi hindi binabanggit ng passage yung tithing. Ang binabanggit niya is beyond tithing. Ito pong pagbibigay na ito ay hindi pagbibigay dun sa iglesia nila, dun sa Corinth, kasi given na po yun eh. Kung magbibigay ka sa kapwa mo, dapat nagbibigay ka sa normal na ring binibigyan mo o binabalik mo sa Panginoon. So, disclaimer, this message is not really about tithing, but about giving as a general practice of a Christian. At yung giving na sinashare dito ni Paul, it overlaps already with the regular giving na ginagawa nila sa church. So, review lang. Sa Old Testament kasi, pinag-utos yung tithing. Tithing is 10%. Pero pag ito yung nabanggit ko a few months ago, no? Pag sinabi kasi tithing sa Old Testament, akala natin 10% siya. Pero actually, pagka tinotal mo, lahat ng pinapatithe ng Panginoon, umaabot siya ng halos 22% ng buong kita mo sa buong taon. So mali tayo pag sinasabi natin, dapat mag-tithe ka 10%. Hindi lang talaga 10% yung hinihingi ng Panginoon. Kundi dito sa New Testament, ganun nga ang emphasis. Dahil ang sinasabi ni Paul, magbigay ka galing sa puso mo. And that means 20% is, in a sense, a minimum. So in connection with the passage na pinag-usapan natin, yung giving na pinapag-usapan dito is giving to others in need. Basahin natin yung verse 1 and 2. Ito yung sabi ni Paul. Ginamit ko ngayon yung NIV dahil yung ESV medyo hindi madaling sundan na translation on this passage. So verse 1. Sabi ni Paul, "There is no need for me to write to you about this service to the Lord's people." Hindi na dapat i-memorize yan. No? For I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you in Achaia, okay, so mamaya tingnan natin yung mapa, you in Achaia, he's talking to the Corinthians, were ready to give, and your enthusiasm has steered most of them to action. Nakakatuwa kasi mukhang nagkaroon na ng communication between the Corinthians and Paul na magbibigay sila. Meron silang pledge, meron silang kinumit na ibibigay para sa mga naghihirap na mga kapatiran sa Jerusalem. Remember, we mentioned last time, there was naghihirap yung mga kapatiran sa Jerusalem. At kung alamin natin ang financial situation ng church in Corinth, di hamak na mas may kakayanan sila na magbigay kaysa sa mga nabanggit nating taga-Macedonia. Malaki ang may tutulong nila sa pagtulong sa mga naghihirap. At nakaka-encourage naman kapag ito tinatanong, may nag-uusap kami ni Beng about this. Kapag ikaw, nagko-contribute ka sa isang, nagbibigay ka, no? At ikaw medyo struggling ka. Pero nalaman mo, nagbibigay din pala itong si kapatid na ganito. At alam mo namang mas nakakaluwag siya. Ano bang effect nun? Nakakatuwa kasi ang effect nun talaga is you are encouraged all the more to give kasi nga alam mo na this ministry, itong gawain na ginagawa kung saan ka nagko-contribute is a big thing. At nakaka-encourage na rin siya dahil hindi lang ikaw yung nagbibigay. Naalala niyo po nung nagbigay po tayo sa mga kapatiran po natin sa Bicol, specifically dun sa Libon at Pulangi, yung kung saan kami nag-mission trip last October. Meron pong insight doon may cut-off supposedly yung pag-send sa Albay. Pero there was a Sunday na may humabol, no? So naisip namin kahit pala
kahit pala sabihin natin this Sunday lang tayo magbibigay for this, yung mga nasa lanta ng bagyo, nung time na yun sa Albay, hindi mo mako-contain kapag ka merong naudyukan ng Panginoon na magbigay pa. No? At hindi natin dapat i-contain. May humabol. At malamang na-encourage yung mga humabol na magbigay. At yun ang epekto ng pagbibigay because it can be contagious. Pagka nagbigay ka ng galing sa puso mo, yung tao nakakaalam ng pagbibigay mo na aapektuhan din, nahahawa din sa pagbibigay. Tingnan nga natin yung mapa dito para ma-appreciate lang natin. Remember, yung mga Macedonians, ito po silang mga taga-Thessalonica, taga-Berea, at saka Philippi, na dito sa upper left side ng map. Kapitbahay lang nila yung mga taga-Achaia. Tingnan naman natin dun sa baba. No? Sa lower left, makikita natin yung label na Achaia. At alam nyo ba na yung capital ng Achaia, hindi Athens, kundi Corinth. Corinth ang sinusulatan ni Paul dito sa binabasa natin na to. At yun po yung kanilang region na sinasabi dito na kayo mga taga-Achaia, nag-promise kayo na magbibigay kayo. At dahil nag-promise kayo, na-encourage yung mga taga-Macedonia, na mga kapitbahay nila, mga taga-North, ay na-encourage po sila, ng mga taga-South. Nakakahawa ang pagbibigay. And it's a good way of influencing others, influencing them to do good. So let me ask us this question. Is your giving affecting others toward genuine good works? Pag nagbibigay tayo, medyo i-zoom out natin ng konti. Pagka gumagawa tayo ng mabuti, nakakahawa rin ba tayo sa ibang tao na gumawa rin ng mabuti? Ito yung good group numbing. No? Yung tinatawag na good kind of peer pressure, especially kung para sa gawain ng Panginoon, para sa pagtulong sa kapwa. Pero higit sa lahat, yung maramdaman mo ang isang pusong talagang mapagbigay, gracious, generous, at walang pagdadamot sa iba, ikaw mismo na hindi masyado nag-iisip tungkol sa pagbibigay sa kapwa mo, napapaisip ka tuloy, kung siya nga nakapagbigay kahit kaunti, ako pa kaya? Ako pa kaya? Tuloy natin sa verse 3 to 4. Sabi ni Paul, "But I am sending the brothers in order that our boasting about you in this matter should not prove hollow." So yun nabanggit nating tatlo, si Titus at yung dalawang kasama ni Titus. Dahil sila ang mangungulekta nung offering na to for the Judeans. But that you may be ready as I said you would be. For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. So maganda makita natin, merong isang prinsipyo na pinapakita dito si Paul, that if we promise to give, if we pledge ourselves to give, if we committed ourselves to give, then dapat pinaghahandaan din natin yung ibibigay natin. Diba? Nakakahiya po yun. Kasi kapag akala nating salita lang yun, pagka sinabi, "Oy, pumunta ka sa susunod na araw, meron akong ibibigay sa iyo." Tapos hindi natin na ibigay. Bumiyahe pa naman yung kapatid natin na ganito para tanggapin yung sinasabi natin ibibigay. Sino po ang napahiya? Hindi lang tayo, kundi yung buong katawan ni Kristo ang napapahiya rin doon. Kasi nakikita po doon yung hindi po natupad na salita. No, so if the Corinthian promise, sabi ni David Lowry, in the Corinthian promise to give, ulitin ko. If the Corinthian promise to give went unfulfilled, pag hindi na naganap itong pagbibigay ng mga taga-Corinth, both Paul and the Corinthians themselves would be ashamed in the presence of the less but able Macedonians. Nakakaya, yung mga mas hindi naman nakakaluwag, bigay sila ng bigay. Ang sipag nilang magbigay. Tayo na mga nakakaluwag, yung prinamis pa natin, hindi pa natin naibigay. So it's something that is a good reminder.
habang binabasa nga kanina sa Tagalog, inisip ko, manipulative ba si Paul? Or was it simply because he was hanging also on the words na binigay din naman ng mga taga-Corinth? Ino-honor niya yung word nila. So, dapat i-honor din ng mga Corinthians yung word nila na pinangako nila ito, ibigay nila ito. Naalala ko, meron po isang New Testament couple na nag-promise pero hindi ibinigay yung promise. Kilala niyo po si Ananias at si Sapphira. Si Ananias na this is in the book of Acts, itong mag-asawang ito, sabi nila, ibebenta nila yung ari-arian nilang, yung property nila. Tapos yung pinagbentahan na yun, ibibigay nila sa church. Kaya lang, ito nakita nila, ang laki pala kinita nila dun sa binenta nila. So itong mag-asawa nito, nagkasundo na kalahati na lang ibibigay. Sabi nila lahat Sila nagsabi. Hindi naman sila inutusan na ibigay ang lahat. Sila mismo yung nag-commit. Ano nangyari? To make the long story short, yung mag-asawa, namatay sila. Kasi nagsinungaling sila sa commitment nila sa Panginoon at pinalabas pa nila na binigay nila yung buong kinita nila dun sa binenta nila. Samantalang kalahati lang ang binigay. Hindi naman ganun ang Panginoon mag-deal sa atin ngayon. Sana tayo po, maging truthful tayo. Pagka pinangako natin sa Panginoon, ito pa rin natin, yung commitment natin sa Panginoon. But that was a hard lesson for the church. Kasi nga, they were a beginning church sa Jerusalem. So ito ngayon yung tinutulungan, yung church in Jerusalem. Ito yung tinutulungan ng mga churches dito sa Europe na binabanggit. Itong church in Macedonia, church in Corinth. And so, Paul was saying, verse 5, So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance. Gusto ni Paul, para hindi sila mapahiya, para mapaghandaan nyo naman talaga yung ibibigay ninyo, the brothers would visit you in advance and finish the arrangements for the generous gifts that you had promised. Then, it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Nakakatuwa kay Paul, iniisip niya, wala sanang mapahiya. Kasi mas nakakahiya nun, pagka pupunta si Paul mismo, kasama ng mga kapatiran na magbibit-bit ng gift, at yun pala, wala naman palang naihanda. So, pinadala niya si Titus together with this letter, together with the two other brothers, para mapaghandaan ng mga taga-Corinth yung kanilang inihanda na pinangako rin naman nila. Yun ang dynamics ng panahon nila. Kasi hindi naman siya email o chat na isang segundo lang nabasa na kagad. Hindi Ilang linggo o siguro isang buwan pa o 2 buwan pa bago makarating yung sulat dun sa mga taong ito. Kaya within that few months, then they would be ready. At paalala ito ni Paul. This is a principle for us. When we promise to give something, when we committed to God to give something, paghandaan natin yun. Huwag yung tipong, ay, pangako ko, tapos nakita ko, ito pala sitwasyon ko. Ano natin, ilapit ulit natin sa Panginoon so that what we committed to Him, hindi natin sinisira yung salita natin sa Panginoon. Verse 6. Verse 7, sabi dito ni Paul, remember this. And here's a principle that he gets even from Proverbs. No, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Ano sa Tagalog ito? Siya na naghasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Whoever sows generously, naghasik ng marami, he will also reap generously. Yun din ang kanyang aanihin. Now, let's not look at this from the eyes of yung ginagamit natin dito sa Asia. Yung salitang karma. Hindi yun yung word na to Yung karma ay Hindu Hindu thinking Na yung kung anong ginawa mo babalik sa iyo. Hindi ganun ito Sino po ang nagbe-bless talaga sa Kristiyano? Sa ating lahat, no? Sino nagbe-bless? Si God.
And in a biblical perspective, si God, hindi naman talaga niya bine-bless tayo according to what we deserve. Ang blessing ng Panginoon sa atin is more than what we deserve. But this is a principle that Paul is putting forward kasi nga, kapag naghasik tayo, yung aanihin natin, nagaling din naman sa Panginoon, so backtrack ako ng konti, yung hinasik natin, saan galing yon? Yung kakayanan natin mag-contribute o magbigay, galing din naman sa Panginoon. Yung aanihin din natin, na galing din sa Panginoon, siya rin ang pinanggagalingan nun. So, yung quality yung quantity rather nung sparing and generously dito, it really is up to God, no? Siya nakakakita nung ini-invest o yung binibigay din natin, whether that be sparing or generous. So sabi ni Paul, each of you should give what you have decided in your heart to give. At sino lang nakakita ng puso natin? Ang Panginoon. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And so, automatically dito, nung sinabi ito ni Paul, binibigyan tayo ng kalayaan na hindi natin husgahan ang kapwa natin. Kasi ang Panginoon lang naman nakakaalam ng puso natin. Kung magbibigay tayo ng konti o marami, hindi natin dapat husgahan ang kapwa natin, kundi ang sarili natin. Dahil ang Diyos lang naman at tayo nakakaalam nun eh. So, Paul was talking here in agricultural terms. Now, nung kasagsagan ng pandemic, siguro nakwento ko na to one time, meron kami naging mini farm dun sa garden namin dun sa IGSL. So, invitation ito, kung halimbawa mapunta kayo sa Quezon City, no, sa bandang Sauyo area, Mindanao Avenue area, bago pumasok ng NLEX area, dumaan kayo sa amin. Kasi akala niyo po ang Quezon City, puro gusali lang, puro semento lang, ano? Concrete jungle. Hindi po. May ibang lugar doon, katulad ng school namin, na pagka pumasok kayo doon sa lugar namin, akala niyo, parang dead end na to. Pero pag pumasok kayo sa compound namin, makikita nyo parang, ay, meron palang ganito sa Quezon City na maaliwalas na lugar na ang daming puno at bahagi nung compound namin ay dinevote to be a garden. So, nung pandemic, nagamit yon kasi may mga part ng community namin na magaling talaga sa farming, green thumb. So, during that time, there was an abundance of yung gulay. Yung tipo bang araw-araw, pumupunta sila doon para yung iba ka-faculty, yung iba mga naging estudyante namin while they were there naghihintay ng kanilang pagbalik sa bansa nila during 2020. Minsan, manggugulat na lang, may kakatok sa pintuan namin, may magdadala ng talbos ng kamote. Libre yan, libre. At yung talbos na yun, hindi pa natin maluluto lahat. Kasi ang dami nga. Ang dami. Minsan may magdadala ng petchay, kangkong, mustasa. Hindi ko alam kung nagkaroon na tayo ng lettuce. Hindi, no? Hindi yun. Pero, it was freely given. At if you really think of it, kapag pinag-isipan nyo in farming terms, pag nagbigay naman talaga kayo ng oras sa pagtatanim, sagana yung inaani. Siyempre, hindi sa lahat ng panahon, pagka binagyo talaga yung crops, wala. Kahit pinaglalaanan mo ng panahon, wala kang aanihin. Pero, in farming terms, binigyan mo ng time yung mga halaman mo, meron kang aanihin. At kadalasan, pagka mataba ang lupa, talagang inalagaan mo ng gusto, sagana yung inaani po natin. At hindi lamang yun para sa atin, kundi para rin yung ibahagi sa iba. Ang ganda nga nung yung prinsipyo, konti lang yung ginastos sa pagtatanim na yun. Pero ang daming napakain nung panahon na yun. And God's delight is in those who sow and who freely give and who joyfully give and expect nothing in return. Cheerful. Yun yung word for today. The word is cheerful. Nakita niyo po naka-italics po dito sa taas. No? Yung word na cheerful, alam niyo po ba, tinitignan ko yung original word niyan.
minsan lang siya ginamit sa buong Biblia. So ang tawag po namin dyan is rare word. Rare word. Once used. And it was only used here in this passage. Ang word na yan, cheerful. And this highlights yung special attention ni Paul to describe the kind of giving that God loves. Kakaiba yung giving na ito. Bukod tangi. Again, wala itong kinalaman sa laki ng binibigay. Kundi ang nasusukat ay yung puso. Yung laki ng puso ng isang tao na nagbibigay to the point na nakaka-encourage, nakaka-udyok, nakakahawa sa pagbibigay. Siguro yung iba sa inyo, curious, ano bang word na yun? Yung word na yun in the original, ang tunog niya is the word hilarious. Pero hindi, iba kasi yung word na hilarious. Alam niyo yung hilarious, yung pagkatumawa ka ng, ha! Hindi ako ganun. Hindi ko kaya, si Papa kaya. Hilarious na pagtawa. Yung parang, apaw-apaw yung kanyang galak. That may be how we use that word today, pero it just sounds like it. Malamang, yun din ang sinasabi ni Paul dito. Cheerful means bukod tangi siyang pagbibigay. Pag nagbigay siya, talagang mararamdaman mo yung puso ng taong yun. Ever been touched by someone na nagbigay ng hindi naman mamahaling bagay, pero nung binigay niya, para bang ito ramdam mo siya eh. Hindi mo ramdam masyado dito sa pitaka mo, pero ramdam mo siya sa puso. May example tayo yan and I think we mentioned that partly last week. Naalala niyo po yung isang widow na pumunta sa templo at sabi ni Jesus Christ, yan ang gayahin niyo. May ilang barya lang siyang binigay. Sabi siguro ng iba, barya lang yan eh. Pero actually, yun na yung lahat ng savings niya. Nung binigay niya yun, sabi ni Jesus, gayahin niyo yung babaeng yan. Huwag yung mga ito. Kasi yung mga nagbibigay ng sako-sakong barya, of course, noong time na yun, puro barya naman. Puro coins naman yung kanilang pera. Walang papel na pera. So, sako-sako yung binibigay. Ito mga to, ang binibigay nila, ano lang yan eh, sobra lang yan eh. Siguro wala pang 10% siguro sa kanilang buong kinikita. Pero itong babae ito, binigay niya yung buong savings niya. Hindi niya alam kung saan niya kukunin yung kakainin nila bilang isang pamilya noong time na yon. After giving that. But that was a good example of a kind of cheerful giving. Alala ko nung time din na na-hospital ako noong 2022. Meron akong kaibigan na bumisita doon sa hospital. Sabi ko, hindi ka namin na-expect. Tagal na tayo hindi nagko-communicate, pero pumunta siya doon, ginulat kami ni Beng, paggabi na yun eh. So, actually, dahil COVID time pa yun, wala naman talagang makakabisita. Pero itong kaibigan ko to, pumunta doon nagbigay ng konting dagdag sa hospital bills. Ang nakatatak sa akin nun was yung pagpunta niya, ang talagang sadya niya, hindi lang yung magbigay, kundi kausapin kami, i-encourage kami. Kasi nung time na yun, talagang takot na takot kami sa kung anong mangyayari nung time na yon. Kasi nga, ooperahan ako sa utak nung time na yun. So kinakausap kami noon at it was a time that we were encouraged even by His presence, by Him asking, how are you? How can I pray for you? That is a kind of cheerful giving na na-experience ko. And this is the giving that we are also encouraged to have. A right attitude. A right heart. A heart that overflows with gratefulness. No? Pinagpala ako ng Panginoon, kaya gusto kitang pagpalain din. O naramdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko, kaya gusto ko, maramdaman mo rin yung pagmamahal ko sa pamamagitan ng kahit na anong bagay, kahit maliit na maibibigay ko. That's the kind of cheerful giving na sinasabi dito ni Paul. So God delights in a cheerful giver. Yan yung unang point natin. God delights in cheerful givers. Let me ask you this question. Is your giving genuine? Pag nagbibigay ba tayo, hindi lang sa giving dito sa church,
But when we give to people in our lives, genuine ba siya? Hindi pinipwersa? O baka naman nagbibigay ka para pagmukain mo sarili mo na mabait ka. Or talagang motivated ka ng pagmamahal ng Panginoon. Remember, ito yung maging sukatan natin eh. Ano ba ang motivation mo pag nagbibigay ka? Dahil mahal na mahal mo ang Diyos? Dahil grateful ka sa ginawa niya para sa buhay mo? Dahil mahal na mahal mo rin yung kapwa mo na binibigyan mo ng kahit kaunting blessing. Nandoon yung desire mo na i-bless siya kahit hindi niya na ibalik yun. Kaya ito isang magandang practice bilang Christian eh. Pagka may nangutang sa'yo, sabihin mo sa kanya, alam mo hindi ko kaya yung laki nung hinihingi mo. Pero ito yung kaya ko. May naisang tabi ako na kaunti, sa'yo na to. Hindi ko pinapahiram to, binibigay ko to sa'yo para makatulong sa'yo. Parang mas maganda yun kaysa yung magpautang ka na magpautang hanggang sa nasira na yung relasyon. So maybe we could give an application point for this. When you give, pagka nagbibigay po tayo, paano siya magiging genuine? Ilapit mo muna sa Panginoon yung ibibigay mo. Lord, ito yung naisip ko ibigay. Pleasing ba ito sa inyo? Is it, as I give this, do I have the right heart to give this material thing, itong pagkain na to, itong time na binibigay ko sa taong ito, itong pakikinig ko sa taong ito, is this genuine before you? And then we can check ourselves. Are we also being cheerful givers sa mga bagay na ibinibigay natin sa kapwa natin, na lalong higit sa Panginoon? At kung cheerful tayo sa pagbibigay, syempre, yung isang principle din na nakita natin kanina, paghandaan natin yung ibinibigay natin. Hindi yung tipong, I was there also, syempre, birthday ni ganito, ni ganyan. Kailangan may ibigay tayo. Kaso, wala kang maibigay, edi, instead of giving out of cheerfulness, anong nangyari? Naging obligasyon siya. So, let's also prepare for our giving. Pangalawang puntos na makikita natin in this passage this morning, let's also recognize that generous sowing reaps generously. Dandanin natin ulit. Generous sowing, nabanggit na ito ni Paul kanina, binasa na natin. Pag nag-asik ka ng marami, you will also reap generously. So let's dwell more on that. And farmers know that if they plant sparingly, they will harvest little, but if they sow generously, they will reap abundantly. Pero pagka binilikan mo yun, kahit na, yun nga, nabanggit natin kanina, kahit na pinagtuunan mo na pansin yung pananim mo, sino po talaga ang nagbibigay ng bunga dun sa sinasaka, sa inaalagaan na halaman? Sorry, speaking as a farm, hindi naman ako farmer, pero yung konteksto ng farming, di ba ang Panginoon pa rin ang nagde-determine kung gaano ka sagana yung magiging ani. So there's a connection here. Just as a farmer trusts in the principle of sowing and reaping, we are also called to trust God's promise that generosity will yield blessings. Not necessarily material na bagay, but more so, mga spiritual na bagay. Pagka nag-invest ka, pagka nagbigay ka sa ibang tao, hindi naman laging material na bagay ang balik sa atin eh. Kaya ito po, yung totoo, dito nagiging totoo itong statement na to. Generous giving leads not only to give to material blessings, but spiritual blessings and eternal rewards. Ito yung mga epekto nun. Basahin natin yung mga sumusunod ulit na passage. We go back to verse 6 and verse 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, a question that comes out of this, okay, we're saying,
meron kang aanihin. Anong aanihin natin? What happens when we give? One is we reap blessings of different kinds. As I mentioned, hindi lamang pagka nagbigay ka materially rin babalik yun. Sa economy ng Panginoon, hindi limitado ang Panginoon sa material na bagay lamang. No? Sometimes, ang maririp mo, okay, giver ka sa taong ito, anong naririp mo pabalik sa'yo? Maganda ang samahan ninyo. No? Mas nagiging close kayo sa isa't isa. That's one of the blessings. Verse 8 and verse 9. Tuloy natin. And God will also bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, he's quoting from Psalm 112, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Ang maganda dito, nakikita natin, when you invest, when you give to others, what is Paul saying? You will abound in every good work. Ano ang balik sa iyo? Bigay ka ng bigay, minumultiply ng Panginoon yung kakayanan mo magbigay. Yung puso mo mas lalong lumalaki sa pagiging giver because you see that you are actually benefiting those whom you are giving. Yun yung isa sa mga blessings doon. So they have freely scattered the gifts. Naalala ko nung ito yung naisip ko kasing illustration. Remember nung pandemic din, nung nagkaroon ng mga community pantries sa Quezon City rin kasi yun, sa anong street yun? Maginhawa ba? Basta sa area na yun, malapit sa UP. Teachers Village area, yung community pantry. So, ang kanilang naging motto is, magbigay sa kakayanan, kumuha ayon sa pangailangan. Alam nyo nangyari, hindi lang iisang tao ang pinanggalingan ng mga gulay at mga bigas na binibigay dun sa community pantry na yon. May mga nagbibigay na rin ng mga iba pang private individuals to the point na yung mga taong talaga nangangailangan, nakakarating sa kanila. No, meron talaga silang kakainin for that time. Kasi nga, during the pandemic, may mga nawalan ng trabaho, may mga hindi makapasok sa trabaho. And this was a blessing that God used for the community. So this could be also something that we could visualize. The more that you give, the more that you are able to give. Ito yung miracle, sinasabi natin dun sa mga nagsasacrificial giving, katulad ng mga Macedonians. And there are many stories that I've heard of individuals who have given, and then when they gave, para bang ang balik sa kanila ng Panginoon, oo nga, hindi material na bagay lang. Kundi minsan, ang balik ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon yung pag-aaral ng mga anak niya. Ang balik ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon yung health niya. Pinagpapala ng Panginoon yung relationships niya sa family niya. Pinagpapala ng Panginoon yung iba't ibang aspeto ng buhay niya. Pinopromote siya sa trabaho, o di kaya ay binigyan siya ng panibagong negosyo. So, iba't ibang paraan. Pero higit sa lahat, lumalago yung tao sa faith niya dahil sa kanyang pagbibigay. And you see here the mirror of God's provision. Tingnan natin yung picture na to. Sino sa inyo nakapag-igib na one way or another? Dito sa Las Piñas, siguro naranasan na natin yan. No? Medyo, na tayo maunlad na klase ng pag-iigib. Pagka nawalan ka ng tubig sa bahay, pa-deliver ka, may isang truck ng tubig na pupunta sa'yo at i-refill kung ano man yung container mo ng tubig. Yung lahat ng batya at lahat ng timba mo sa bahay, ilabas mo para ma-refill. May tanong ako, papaano na pupuno ang lahat ng container ng tubig sa bahay? Kung, halimbawa, kung isang container lang gagamitin natin, mapupuno kaya? Kung halimbawa, ang lalabas lang natin isang timba, mapupuno kaya yung lahat ng container? Hindi. Halimbawa, isang container lang kaya mong bitbitin, one at a time.
No, sa pag-i-give kasi ganun eh. Hindi mo naman kayang halimbawa, meron kang 10 container, 10 timba sa bahay. Paano mo mapupuno yung 10 yon kung bibit-bitin mo lahat? Hindi mo kayang gawin yon. Pero kaya mong bitbitin 1 o 2. Anong gagawin mo sa 2 yon? Pupunta ka doon sa source ng tubig, pupunuin mo yon, ililipat mo doon sa iba pa na container. Hanggang sa mapuno mo yun. Here's a good illustration sa pagbibigay. Ano? Kadalasan kasi, iniisip natin, sa lahat ng kailangan natin, lahat ng kailangan natin, bibit-bitin na natin kagad yung lahat ng yun. Yung pala, kaunti lang kaya nating mauwi. So, what's a better thing to do? Ibuhos mo yung lalagyan mong puno sa ibang lalagyan at mapupuno yung iba pa. Nare-replenish yung laman nung 2 timba na dinala mo. Ganon din sa buhay ng ibang tao, no? Hindi natin kailangan punuin yung sarili natin. Pero kapag ginagamit nating sisidlan, ginagamit nating container ng blessing ng Panginoon, yung buhay natin, at pinapasa lang natin, di mas namumultiply yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Here's a good painting na ang nag-paint ay si Joey Velasco. Ang pangalan ng painting na to is Hapag ng Pag-asa. Nakita ko lang po to, pero nilagyan ko ng statement na yan. Even a simple act of generosity towards others, it actually reflects Christ. It actually reflects Christ. Even sharing a meal, o kahit sandwich lang, o kahit biscuit lang. Akala natin, maliit na bagay lang yan, pero yung pala yung taong binibigyan natin ng kaunting bagay, pagka binigyan natin galing sa puso natin, nakakatulong pala yan para maging pantawid, gutom, para makahanap siya ng susunod na tulong sa kanya hanggang sa yung tulong pala na yan ay in the bigger picture, malaking tulong pala. So balikan natin yung tanong. What happens when we give? What happens when we give? So we reap blessings of different kinds. Remember that those blessings are also from God. So, ang Panginoon ang bahala kung anong klaseng blessing ang bibigay niya sa buhay natin. Hindi naman kailangan material lagi. Thirdly, we are also able to leave a lasting impact of righteousness. Merong nagiging impactful yung pagbibigay natin because it also touches the person's life. And so, I was thinking of some organization na ganito ang thrust. Meron kaming co-missionary sa Action, sa mission org namin. Ang pangalan is Brand New Day. Hindi pa namin siya nabibisita, pero sa silang lang po ito. Alam niyo ginagawa yung ministry ng Brand New Day? Tinutulungan nila yung mga out-of-school youth para makapag-aral sila na mabuti kasi yung mga pamilyang pinanggalingan nila, yung iba kasi, kaya naging street children ay dahil ang dami na nila mga bata sa pamilya. So, sabihin natin, 12 na sila mga bata sa pamilya. So, ginagawa nila, dahil hindi na kayang suportahan ng araw-araw na pangangailangan ng bawat bata, bawat anak sa pamilyang yon, nag-a-ask sila ng waiver from this parent. Of course, this is in coordination with DSWD. Tapos dadalhin nila dun sa Brand New Day, dun sa compound nila, dun sa silang, at tutulungan nila yung batang ito na makapag-aral ang gusto, sila na nagpapakain, hanggang sa makagraduate. Tapos bibigyan ng option yung bata, no? Gusto mo bang mag-aral further for college? Or gusto mo magsimula, makatulong na sa pamilya mo? Tutulungan ka namin magkaroon ng training sa na accredited ng test, yung skills training katulad ng welding or sewing. So ipapasa nila ngayon sa ibang ministry partner ng within Action. So itong Brand New Day, marami na napag-graduate ng mga bata. At Brand New Day talaga sa mga pamilya na natulungan nila.
At dahil po doon, naging malaking opportunity yun for the gospel to be shared to these families. Hindi lang sa bata, kundi pati sa mga magulang nila at sa mga kapatid nila. And na-disciple sila to the point na yung ibang mga bata na nakagraduate at nag-test na training na nga, tinawag ng Panginoon para magpastor. At nag-Bible school din sila. At alam yung ginawa nila? Yung iba dito na graduate na even trained in ministry, bumalik sila sa Brand New Day at patuloy din nilang tinulungan yung katulad nila na dating out of school youth or dating street children, tinutulungan din nila para makaahon ang kanilang mga pamilya sa kahirapan. And it becomes something that is a more pleasant cycle, no? Namumultiply yung kabutihan ng Panginoon sa mga buhay ng mga tao. Tuloy natin sa verse 10, verse 11. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Sino yung he na yon? He is God. God who supplies seed to the sower and bread for the food it is also he who will supply and increase your store of seed. And it is also he that will enlarge the harvest of your righteousness. And you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Anong ginagawa ng Panginoon? Nagbigay ka ng konti, anong ginagawa ng Panginoon? Pinopondohan niya, in a sense, no? Pinapalaki niya yung buto na yon ng pagbibigay mo. At dahil sa pagbibigay mo yun, bigay ka ng bigay, nagiging mas generous ka, God continues to flourish us so that we would be generous on every occasion. We would be able to be generous when we need to also be generous to other people. Ano pang dinadagdag doon? What happens when we give? We will be enabled to be generous. And we will encourage thanksgiving. Next slide tayo. We will encourage thanksgiving to God. Anong ginagawa ng generosity? It transforms you to see na yung finances at material na bagay is not the main thing. But it is also what you can use to advance God's kingdom sa buhay ng mga tao na nabe-bless mo. One blessed person at a time. Kasi bottom line is, what truly matters is yung mga tao na nasa paligid mo, habang nagbibigay ka, pwede mong ibigay, na ilalapit mo sila sa Panginoon at lumalalim din sila sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Verse 12, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it also overflows in many expressions of thanks to God. Inulit ni Paul yung sinasabi niya sa verse 11. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Ano pang nagagawa ng pagbibigay? We supply the needs of others. We contribute to the overflow of thanks to God, no? Mas lalo pang napapapurihan, napapasalamatan ng Panginoon dahil nagiging means to the fulfillment of the needs of others. And we give way to others. We give way to others praising God. Ito napakaganda verse 13 na sinasabi, no? We confess through our act of giving, no? That Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of all. We confess the gospel of Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagbibigay. Sino bang mag-iisip ng material na bagay pwede magamit para patuloy na makilala ang Panginoon sa buong mundo at sa mundo na ginagalawan natin? Kaya magandang perspective ito no? When we give, especially to the Lord's work, when we give with a generous heart to the people who are around us, lumalago rin ang kaharian ng Panginoon. Verse 14, last two verses. And in their prayers for their hearts will go out to you
because of the surpassing grace God has given you, thanks be to God for His indescribable gift. Nilagay ko sa italics yan kasi yung word na yan, dyan lang din ginamit. Dito lang din ginamit sa buong Biblia, yung word na indescribable. So giving is not just filling a need. For all you know, it is bringing God's grace into people's lives. And this turns out to be an indescribable praise also toward God. Kaya yun, yung pangalawang puntos natin, giving o generous sowing reaps generously. It results in many things that ultimately gives glory back to God. So let me ask you this morning, another question. How is your giving sowing seeds of grace in the lives of others? This is beyond thinking of business terms lang, yung material or financial terms lang. Kasi ano yung ROI kapag ka nag-i-invest ka talaga with a generous heart? Hindi lang yung bumalik sa'yo yung in-invest mo. Hindi yun eh. Ang ROI nun is mas lalo mong napapalaganap din ang kaharian ng Panginoon sa ibinibigay mo para sa Panginoon at para sa ibang tao. And remember, we did not deserve God's grace. But when we reflect the generosity that God has given to us, when we reflect that generosity towards others, ano nangyayari? Nagmumultiply yung epekto ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng community ng Panginoon. At mas lalo pong nakikilala na, ay, itong mga taong ito, na generous, cheerful, even sacrificial ang pagbibigay, itong mga taong ito, tunay nga mga tao ito, na niligtas ng Diyos. And it shows the kind of God that we serve. Diyan po tayo magwakas sa umagang ito. Pero bago tayo manalangin, let me share with you 3 questions that we can discuss sa ating groups from this passage, 2 Corinthians 9. Number 1, ano mga prinsipyo tungkol sa generous giving ang nag-stand out sa inyo? This is more of a big picture question. Ano nag-stand out sa inyo sa pag-aaral natin? Pangalawa, paano ba tayo magde-develop ng cheerful giving o ng willingness at readiness na magbigay? At pangatlo, anong koneksyon ng ating pagbibigay sa pagpapasalamat at pagpupuri ng iba sa Diyos? Pagpupuri ng iba sa Diyos. How does that translate into God being glorified? And let's glorify the Lord right now as we pray. Lord God, in the first place, it is from you that we receive all blessings. Sabi nga sa doxology song, praise God from whom all blessings flow. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Lord, kayo mismo ang nagpakita ng generosity when you saved us from sin. And because of that, you are continuously supplying also for all our needs. Thank you, Lord God, for giving us work. Sa pamamagitan ng work namin, napapractice namin yung katalinuhan, yung kakayanan na ibinigay nyo rin sa amin. Sa inyo rin galing yun, Panginoon. Kayo rin na nagbibigay sa amin ng kalusugan, ng kalakasan araw-araw. Kaya pwede kami makapagtrabaho, makapag-aral with the best that we can. Pwede namin i-offer yun as our worship to you. Thank you, Lord. That also comes from you. Thank you also, Lord God, for the relationships that you bring into our lives. And through that, we can also practice giving towards one another. Through that, Lord God, through our relationships in our lives, pwede namin ma-practice yung being gracious towards one another. And that is also from you. Thank you, Lord God. And as we close our time this morning, we thank you for the realization that yung mga blessings na tinatanggap namin ay hindi dapat maging Diyosan sa buhay namin. Kundi ang mga blessings na to should direct our
attention in our hearts towards you who bless us. You who is our blesser. And may our generosity also, as we practice that, as we develop that in our lives, may our generosity and our giving towards others, our cheerful giving, may that reflect who you are. Upang sa gayon, yung mga tao na ginagawan din namin ng kabutihan, whether Christian na o hindi, whether ka mag-anak, kapitbahay, office mate, kaklase, kaibigan, o hindi ka kilala, kapag ka nagbigay o gumawa kami ng mabuti sa kanila, may that usher them into knowing you as Lord and Savior. Because in essence, Lord, as we share material blessings, we are also given the opportunity to share spiritual and eternal blessings. At unang-una na siyempre, yung makilala rin ng ibang tao kung sino ang pinanggagalingan ng lahat-lahat, including ang kaligtasan mula sa kasalanan. Yun po ay kayo. So Lord God, help us to see that all these things that we do are connected. Even our giving is connected to proclaiming you as Lord. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakaganda mensahe. So hindi lamang po ito sa pagbibigay sa church ng ating ikapo, but this is also giving for others. And of course, ay parang gusto ko sabi kay Pastor BJ, explain mo yung word na cheerful giving because it's really hilarious. Ano? Merong isang black singer na kumanta niyan. Kaya pag nagbibigay tayo sa Panginoon, we give unto the Lord joyfully talaga sa church at ganoon din sa ibang mga tao. And before we give our offering unto the Lord, and even as we close mamaya, we would like to at least i-continue ko rin po yung yung pong second Sunday ng February, siguro po yung mga cell group ninyo ay you could think of paano ba natin ma-move lang yung portion na yon, yung second Sunday for a cell group ninyo kung itutuloy nyo yon. Or kung iniisip nyo, saan kami kakain ng lunch? Meron po tayong lunch palagi dito every Sunday. People are bringing more food than what they could consume. And siguro, yung second Sunday na yun, if you could join us, you may want to bring something na pwede nyong ma-share. Or kung wala, we would like to invite you for lunch dito. So yung po lunch natin is actually for everyone. Some people bring more than what they could consume. Pero nais po natin gamitin yung lunch na yon to bond, to know each other more, to share, and to be able to have our cell groups din. Ano po? Kaya isipin po ninyo yon. Baka iniisip nyo ay yung Sunday natin ay morning lang po, hindi po all the way yan hanggang afternoon. Kaya to give way for that, we have lunch dito sa church natin. Pangalawa po ay nais ko pong batiin at i-announce and welcome and congratulate yung bagong kasal, si Ian at saka si Days Magana. Congratulations sa inyo dalawa. Tayo nga. Sila po ay kinasal kahapon and alam po ninyo, our church is in the business of restoration and transformation. And sila po ay, we praise God, sila ay sumunod sa Panginoon at nagmamahalan naman sila at naging malinaw sa kanila. Congratulations sa inyong dalawa. Ano po? At of course, yung iba inisip, ay kami rin. May mga iba po mga qualification. Siyempre, pag meron kang legal impediment, sorry, kahit anong gawin mo, hindi ka pwede ikasal. Kasi kasal ka na. Naisip namin yun eh. Baka merong ibang paraan para maiayos natin to restore. Talagang walang paraan. Pag kayo ay kinasal na dati at gusto nyo ikasal sa iba, hindi talaga po pwede. Kasi nga ay hindi kayo makakakuha ng senomar at walang magkakasal sa inyo kahit na pwes pag wala kayong license. Kasi makukulong yung magkakasal sa inyo. Pero yung pwedeng maiayos at paraan ay, sige, we praise God for that because we are in the business of restoration. Ano ho?
Ay, Pastor, magkakasal na lang kami sa Hong Kong. Eh, doon kayo tumira sa Hong Kong. Bawal kayong bumalik dito dahil baka ihabla namin kayo. People of the Philippines against this person na meron siyang kinakasama o kaya ay kinasal sa iba. Napaka-complicated yun eh. Naikwento ko nga nun sa wedding nila na we had a friend, a common friend, na meron siyang hinabla, na kinasal talaga, na bigamy ang case niya. Hinabla niya, people of the Philippines against Juan de la Cruz. Alam niyo, ginawa nung kinabla na yon, o pare, para wag mo ako hinabla. Magbigay na lang ako sa iyo ng grease money, 10,000 every month. Kumita siya ng gusto roon. Sabi ko, okay yan lah. Kaya panakot yon sa mga tao na gusto maghiwalay at sumama sa iba dahil pwede kayong maihabla. Para takutin lang kayo. Ano ho? Kaya ang point, pag ikaw'y nag-asawa, habang buhay, walang katapusan. Ano? May forever. Pastor, paano ko makakalaya? Only upon death. Ano? Huwag mo naman ipanalangin na mamatay yung partner mo. Dahil ikaw ay maliban lamang ko, ang laki-laki ng insurance, na ikaw ang beneficiary, baka mamaya iba pa yung beneficiary. Kawawa ka doon. Of course, that has happened sa mga movies and even in real life, nangyayari yon. So again, pwede po tayong tumayo lahat ngayon para sa ating panalangin for our offering, and at the same time ay panalangin natin for God's blessing and benediction upon us bago tayo umuwi o kaya ay sumama sa ating lunch. Our Heavenly Father, we thank you so much for allowing us to learn about your word concerning sa giving. At salamat, Panginoon Diyos, na hindi kami nawawalan pag kami ay nagbibigay sa inyo at sa ibang mga kapatiran. In fact, yung po ay naitatanim namin at ibinabalik ninyo in different kinds. Lord, naranasan na ng karamihan sa amin yung experience sa yon, and we want other brothers and sisters na maranasan din po yung joy na kapag sila ay nagbigay na merong kasiyahan sa puso nila, meron kayong ibinabalik na higit-higit pa kaysa sa aming ibinigay sa iba't ibang mga pamamaraan. At sana po, Panginoon, maranasan namin yung inyong makapangyarihang kamay na inyo pong pinakikita sa amin. And Lord, we pray that as we give unto you, may this giving be from our heart and may it be given unto you cheerfully and joyfully and with gratitude and with the joy in our heart that you have given us so much more than what we deserve. Lord, sa aming pagtatapos din ngayong umagang ito, hinihiling namin na inyo po kaming pagpalain lahat. Nawa, Panginoon, pagpalain nyo kami na higit-higit to the point na maibabahagi din namin sa ibang mga tao yung pagpapalang yon. And we pray, Father, na kayo po magbigay sa amin din ng kapayapaan, gabay, pag-iingat, at wisdom sa lahat ng ginagawa namin. Huwag po ninyo kami lalampasan, Panginoon, bagkos pag kami po ay nagkasala, pwede po paluin nyo kami para kami ay magising at magbalik loob sa inyo. Pag kami po ay nakakalimot sa inyo, kalabitin nyo kami, Panginoon, para kami po ay mahimasmasan sa aming pagtalikod sa inyo at pagkalimot sa inyo. And we pray, Father, that you would bless us so much so that we would be able to share that blessing and those words of encouragement to other people, especially to those whom we love. Thank you, Lord, for allowing us to minister to one another. Thank you for using this church to share your love and your grace and your mercy to people outside of the church. And all of these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Blessed be your name in the land that is plentiful. Where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Go walk through the wilderness
the darkness of the earth, I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out of, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name. 1, 2, 3. Name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name.